Matapos ang isang malupit at walang basehang atake ni Leila de Lima laban sa desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment, nagpakita siya ng isang hindi inaasahang paghingi ng paumanhin. Binanggit ni de Lima ang kanyang pagkakamali at ang mga salitang binitiwan na ikinagalit ng maraming sektor. Biglang tinanggal yung pangalan ng congressman. Hindi po namin alam kung pera ni congressman o pera ng DPWH o pera ng taong bayan. Sinong congressman yun? Joel Chua po. Naku, yari ka. Joel Chua po. Kasi yan ang laging nasa locality. Opo, kumbaga din po nga no, para ho yung account para wala ng turuan. Opo, pati sa issue po ng corruption. Yan. Oo, yung pondo kayo po ito ho ba from the funding sa ida-download sa inyo, kayo magpapabid, kayo ang magbabantay hanggang sa matapos para wala na pong usapin pa ng sino mang sisisihin kundi yung mayor. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus na nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pasensya na ho kayo, hindi ho tayo nakapag-upload dahil grabe yung sipon natin hanggang ngayon. Oo, kagabi. Oo, talagang hanggang ngayon tulo pa rin siya ng tulo. Kung napansin nyo noong umaga, parang meron kayo nakita sa video ko na kakaiba. Ang hirap kong magsisingot. Hindi ko nga alam kung saan natin na, sabi, allergy kasi. Pag meron kang rhinitis, talagang talagang hindi ka tatantanan ng sipon. Ito, hawak-hawak ko ngayon yung bimpo kung sakasakali, talagang magpupunas tayo. Pero ganun pa man, pasensya na po kayo. Pero ito, magugulat kayo sa mga meron hong parang sisihan na nangyayari ngayon dyan sa dahig. Ang hirap, no? Dahil parehas lang kayong sinusuportahan. Ngayon may pagbibintang na nangyayari. Hindi natin alam pambibintang ba yun o ano man. Dahil daw di umano, wala na raw aasahan kay Atty. Kaufman. Sino po ang nagsasalita ngayon? Naku, ibang klase. Wag na natin sigurong no? Pero bibigay ko yung video. Kayo na bahalang humusga. Kasi kung kayo ho ay sumusuporta at sinusuportahan nyo, hindi ho kayo gagawa ng isang usok. Yan naman yung natin, oh. Itutuloy na natin, tapos magpapahid tayo. Dismiss po na to, ha? Nakainom na tayo ng gamot, pero ang hirap ho kasi sumingot dito. Ayan naman, nagbabara na naman siya. So ito, ipasok na natin. Palacio Bumelta. Naku, sisihan na ito. Kay Escudero sa usapin sa pambansang budget. Nako po. At ito, magandang balita. Unti-unti na binibira ni Yorme itong mga durubo ng Maynila. Papangalanan na ni Yorme ito, ha? Abangan nyo sa dulo ng ating video. Matala ito, pasok mo. Leila de Lima, mula paghingi ng paumanhin hanggang pag-atake sa mga hukom ng Korte Suprema. Matapos ang isang malupit at walang basehang atake ni Leila de Lima laban sa desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment, nagpakita siya ng isang hindi inaasahang paghingi ng paumanhin. Binanggit ni de Lima ang kanyang pagkakamali at ang mga salitang binitiwan na ikinagalit ng maraming sektor. Tama. Yari ka ngayon, ha? Tapos ngayon, ano tawag doon? Kakambyo ka. Diba? Mantakin mo, sabihan mo ang Supreme Court. Ngayon, hingi ka ng Supreme Court, i-disbar nyo na lang ito para mas matuwa ang taong bayan, sabi ni Aling Laila. Ito'y isang hakbang upang itama ang kanyang mga aksyon at ipakita ang kanyang paggalang sa institusyong na kanyang binanggit na pinagmulan ng kanyang mga puna. Ngunit ang kanyang paghingi ng paumanhin ay hindi nagtagal. Makalipas lamang ang isang linggo, muling umatake si de Lima sa mga mahistrado ng Korte Suprema, naglabas ng mga panawagan na mag-impeach laban sa kanila, at nagsimula muling magbitiw ng mga pahayag na puno ng puot at pagkamuhi. Ayan. Ang mga mahistrado ng Korte Suprema ay naging target ng kanyang galit at pinakita niyang hindi pa rin siya handang magpatawad, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Ano ba ginawa sa'yo ng Vice President? Si Tatay Digong, pinaimbestigahan ka lang. Oo. Tapos, ang korte na ang nagdesisyon. Oo. Bakit galit na galit ka kay BP Sara? Oo. Ito ang problema. Ngayon,
pagsisisihan mo o talagang pagsisisihan ka? Dalawa lang yan eh. 'Di ba? 'Pag ikaw na-disbar, wala na. Sayang ang pinag-aralan. Sayang ang talino kung meron man. 'Pag ikaw ay matapos ang termino mo, wala na magtitiwala kasi sirang-sira na ang pangalan. 'Di ba? Isipin niyo na lang mga kasama, yung mga ganitong tao, dapat magtatrabaho ka ng maayos. Tatrabahuhin mo na lang, sisimula ka tumulong sa sambayang Pilipino. Nangyayari nagiging oo, away pulitika. Oo, sila yung taga-atake, 'di ba? Akala na siguro nitong mga ito natutuwa yung sambayang Pilipino sa away pulitika. Wala nang patutunguhan ang away pulitika. Ang hinihangad nga lang ng mga Duterte pauwiin si Tatay Digong. Yun lang. Ang pabago-bagong pananaw at mga atake ni De Lima ay nagpapakita ng malalim na pagkiling at matinding galit laban sa pamilya Duterte, isang isyong patuloy na bumabalot sa kanyang mga pahayag at aksyon. Bilang isang dating kalihim ng kagawaran ng hustisya, ang kanyang paggalaw at mga desisyon ay hindi na lamang nakakahiya. Ito rin ay nagpapakita ng isang kabiguan sa pagtutok sa tunay na halaga ng integridad at makatarungang paglilingkod sa bansa. Ang kanyang mga kilos ay tila nagpapakita ng mas malalim na agenda, at isang pang-aabuso sa kanyang posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Yan. Sabi noon ni De Lima ay, I regret and most humbly apologize to the SC for characterizing the impeachment decision as ex parte. That portion of my statement saying the House was not given an opportunity to comment on the impeachment petitions was grossly ill-advised as it was based on patently wrong information. There is no excuse for this mistake and I bear full responsibility for the same. Talaga. Matapos ito, heto ang pahayag ni De Lima. We can initiate, or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Samantala, ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, ay nagbigay ng opisyal na pahayag kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Ito na ha. August 1, official statement Official statement on the Supreme Court decision in Duterte's versus House of Representatives August 1, 2025. Tuloy mo. Ayon sa pahayag, ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi lamang ukol sa judicial review o impeachment, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapatatag ng isang konstitusyonal na kaayusan kung saan ang kapangyarihan ay may hangganan, ang mga papel ay malinaw, at ang pananagutan ay dumadaloy sa proseso. Inilalarawan ng pahayag ng IBP ang desisyon bilang isang pagpapalakas sa enduring architecture ng ating konstitusyonal na kaayusan, kung saan ang bawat sangay ng gobyerno ay may malinaw na mandato at may pananagutan sa isang legal na sistema na may layuning magpanatili ng balanse. Ito ay official statement. Ano pa hinihintay nyo? Ano pa hinihingi nyo? Wala na. Tapos na ang kaso ni Bibi Sara. At meron pang, meron pa silang pahayaw. Meron pa silang pahapyaw. Kaya nga sabi dito sa NET25, igalang ang Supreme Court ruling. Wag kayong mga kasi ang iniisip nito mga bakulaw na ito, paano ma-disqualify, paano matanggal, paano hindi makatakbo si Bibi Sara sa 2028. Kaya atake sila ng atake. Wala silang ibang iniisip kundi mapatalsik. 'Di ba? Ang dami nilang plano sa mga Duterte. Wala naman nagwagi. Totoo lang tayo. Meron ba nagwagi? Oo. Yun lang, dinala. Kinidnap daw, di umano. Pero ang totoo, yun nga. Oo. Kasi, isipin mo hindi mo binigay yung karapatan ng tao. Meron siyang karapatan sa sarili niyang bansa. Hindi niyo binigay. Ang tawag doon, nap-nap kid. Di ba? Sabi ni Aling Ledesma, yan ang katotohanan. Ngayon yung usapin doon sa dahig, nako ito, abangan natin maya-maya. Pero ito, galangin nyo ang Supreme Court ruling. Huwag kayong pabida-bida, lalo ka na Laila. Oo, Laila. Tuloy.
Inanawagan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na igalang ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement, sinabi ng IBP na ang panawagang huwag sundin ng ruling ng SC ay sisira sa pundasyon ng legal order. Dagdag pa ng IBP, ang nasabing aksyon ay sagabal sa balanse ng kapangyarihan at nagsasapanganib sa integridad ng demokrasyang institusyon, lalo na sa kaukulang legal remedies na available sa ilalim ng framework ng constitutional system. Binigyang diin ng IBP na hindi hinihingi ng konstitusyon ang pagkakasundo, kundi iminamando nito ang pagtalima o pagsunod. Nanindigan ng IBP sa pagsunod sa constitutional order na naglilimita sa kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno at nagtakda ng mga gampanin nito at pananagutan. Sinabi pa ng IBP na ang Korte Suprema bilang final arbiter ng constitutional questions ay may solemn duty para sa interpretasyon ng batas, determinahin kung ito ay nararapat at klaruhin ang implikasyon nito kahit pa repasuhin ang mga nakaraang doktrina o sa pagtugon ng bagong konteksto. Di ba? Galang nyo. Huwag kayong maging selfish. Di ba yun yung ang dami nyo mga tirada? Ha? Ayaw nyo manahimik, trabaho na lang ang isipin nyo. Trabaho na lang, trabaho, 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 trabaho. Di ba? O ngayon parang eto, nagsisisihan na. Parang laglaga na ba ito? Kung kayong tatanungin na, anong tawag nyo dito sa... Oo. Kasi may banat si ano eh. Oo, may banat daw ang palasyo dito kay Mamang Quezon sa usapin ng pambasang budget. Eh di ba magkakakampi sila noon? Nako, ito na mukhang laglaga na ito ah. Mukhang ang mangyayari nito, kinakalaban na nila si Mamang Quezon ah. Tingnan natin to. Bumuelta ang palasyo kay Senate President Chis Escudero sa usapin ng pambansang budget. Yan ay matapos salmahan ni Escudero sinabi ng Pangulo sa kanyang sona na i-veto niya o hindi isa sa batas ang budget kung taliwas ito sa mga prioridad ng administrasyon. Ayon kay Escudero, hindi pwedeng basta aprobahan ng Kongreso ang budget na isusumite ng ehekutibo. May kapangyarihan daw ang Kongreso na dinggin at desisyonan ng budget. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto lang ng Pangulo na maging malinis ang budget. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Mga kapatid, Nako. Totoo kaya sinasabi mo? Nasabi ni Aling Ledesma, parang hindi na lang naniniwala yung iba eh. Di ba? Oo. Ang hirap dito, sa mga gantong usapin, konti na lang ho ang naniniwala, pero pilit pa nilang binabanggit yung mga yan. Oh, 'di ba? Bakit? Ayan na, ayan na. Eto usapin sa ano Ano kaya ang problema dito sa dahig? Gusto lang natin malaman ano. 'Di ba? Maaring itanggi ni Kaufman na sila ang dahilan ng mabagal na pag-usad. Totoo kaya ito? Ano kaya yung usapin diyan sa dahig? Bakit ano yung dahilan nga naman, bakit mabagal at wala pang interim? Well, I want to make it clear. Maring tinanggi ni Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na sila nagpapabagal sa kaso sa International Criminal Court o ICC sa kabila ng batikos mula sa ilang individual. Sa panayam sa the Netherlands, iginit ang abogado na kailangang sundin ang judicial process ng ICC para agad mapalaya si Duterte. Sa request na provisional release ng dating Pangulo, sinabi ni Kaufman na ginagawa nila ang lahat ng diskarte para ito'y maaprobahan. Ngunit, hindi nila maaaring ituloy ang nasabing request kung hindi nila mahawakan ang mga kinakailangan nilang sensitibong impormasyon na mahalaga para rito. Ayon kay Kaufman, matagal na niyang sinusubukang makuha ang nasabing impormasyon. Pero hindi niya ito maaaring paliwanag ng detalyado sa publiko sa ngayon. Ito naging pahayag ni Kaufman sa July 24 interview niya sa labas ng ICC. The nature of the delays and the obstacles are confidential, but they are the information that we haven't received, because that's basically the substance of our application is, in our opinion, crucial for determining an issue which could potentially bar the holding of the confirmation of charges hearing. Sa gitna ng issue, binatikos din ni Atty. Kaufman ang mungkahing kasuhan ng pamahalaan ng Netherlands dahil sa laging papel nito sa pagdadala kay Duterte sa The Hague. Ayon sa kanya, kailangang maghinay-hinay sa ganitong mga hakbang para hindi lalong maantala ang proseso ng paglaya ng kanyang kliyente. Dagdag pa ng abogado, wala siyang dapat na ihingi ng paumanhin sa pagiging masusi sa kanyang trabaho. Kahit pa hindi ito maayon sa inasahang bilis ng iba. Ang mahalagaan niya, nauunawaan ng dating presidente ang bawat hakbang ng legal team at may pahintulot ito sa lahat ng kanilang ginagawa. Matatandaan na may 3 senador na ang naghain ng resolusyon para sa agarang pagpapauwi ni Duterte sa Pilipinas. Ito nga naman, totoo nga naman. Bakit kasi kakasuhan mo ang gobyerno ng... Hay nako. Yun lang
Ayun lang ang komento ko. Kasi parang may nagsalita nun eh. Yun lang. Hindi na natin dadagdagan. I think such an initiative on behalf of the senators is to be welcomed because it basically expresses the will of the people. However, the judges rule on evidence and rule on risk factors. So whatever these senators say, and I welcome it, I really do welcome it, and I thank them for it. Regardless, the judges have a set of rules which they use to decide whether or not an individual should be released or not. Ayun. Wala tayong magagawa doon, ha? Dahil, siyempre, ang mga ganyang bagay, masiselan yan. Hindi mo basta pwedeng madaliin. Di ba nga, yung iba, kaso maabot ng 3 taon, 4 na taon. Eto naman, kay Tatay Digong, oo, hindi naman sabihin dapat patagalin. Dapat dyan, isaayos. Kaso nga lang, merong mga talagang bigla na lang, nagsasalita, talagang mas magagaling pa sa mas magaling. Ang hirap naman nun, dapat abogado. Abogado dapat ang hindi yung, ewan, talaga naman. Totoo yan. Kasi may mga nagsasalita ho eh. Ayoko na i-play yung video dito, baka mamaya, baka sabihin, pakialamero tayo. Gusto ko i-play yung video, eto, yari ka ngayon. Boy, yari ka kay Yorme ngayon. Iniisa-isa na kayo. Pananagutin, ito, pakinggan mo. So, yes, ano pong ating aasahan, Mayor? Ay, Opo. pinapapanagot po namin sila. Okay. First things first, we're trying to clear the roads, address the complaint. Mhm. Then, sila po ay sinisiyasat po ngayon na Okay, sige. mapapanagot. Kasi sila rin, mga taong gobyerno. Saan galing ang pera, ang pondo? Magkano ginasta? Saan galing ang pondo para maipatayo yan? Kasi po, mayroon pong pangalan ng congressman doon dati. Noong nagpadala kami ng notice, biglang tinanggal yung pangalan ng congressman. Hindi po namin alam kung pera ni congressman o pera ng DPWH o pera ng taong bayan. Sinong congressman yon? Joel Chua po. Naku, yari ka, Chua. Joel Chua po. Yari ka, Chua. Ito na yung full video niyan, Para mas maganda. Para mas maganda, Ito na. Play na. Mas maganda ba dito sa Ito na lang, hanapin ko dito. Play ko. Para buong buo, Ano ang pangalan yun? Para buong buo. Ito. Para sure tayo, Play natin yan. Para marinig nyo ng maayos itong usapan. Naku, yari ka talaga. Yun lang, may konting lang, hintay lang natin. Sigurado ka ngayon. Oy. Yan. Nakakaganda ng umaga na kasama natin si Yorme ngayon. Thank you Yorme. Alam namin busy po kayo Yun, sa mga trabaho niyo po dyan sa Maynila. Pero ito nga, Mayor, naglabas po kayo recently ng pahayag, ang panawagan niyo po, ilipat na lang sa local government units ito pong operasyon, maging yung maintenance ng mga flood control systems din po natin. Sinasabi niyo po kasi, palpak yung ilang national agency, sa halimbawa na lang, yung DPWH, at madalas, Pakinggan nyo mga kasama kung paano birahin ni Yorme ito. Sinisimula na winasak na yung mga sidewalk barangay. Winasak na ni Yorme. Ilan na yung nawawasak. At ngayon, pananagutin. Matigas ka talaga. Chow. apektuhan ng political interference. Gusto po naming mas maintindihan, Mayor, bakit po sinasabi nyo na talagang mas magiging effective yung mga flood control projects natin kung hahawakan yan ng LGU? Hindi naman guarantee na magiging effective, Maaaring may papalpak din mga mayor o maaaring merong magiging epektibong mayor. Pero ang katulad kasi kapag sa lokal, Manong Ted, DJ Chacha, may pananagutan sa taong bayan. Kapag pumalpak ng alkalde, sigurado yun. 3 years from now, sisipain ng taong bayan yun. They'll be out of office. So yung accountability
hindi na magkakaroon ng turuan dahil kailangan maging mabisa yung local chief executive. In this case kasi sa atin ngayon, DJ Chacha at saka Manong Ted, mapapansin mo Manong Ted, maraming kang tinuturong ahensya, di ba? Bukod sa sarili mo, tinuturo mo yung ibang ahensya, hindi ngayon malaman ng tao sino ba talaga kailangan naming papanagutin o sino ba talaga ang dapat na tumutugon. Kasi parang naging wardi-wardi yung hati-hati ng obligasyon sa taong bayan. Kaya sabi ko, bakit hindi once and for all yung magpapagawa ang national government ng mga pumping station, dahil sigurado naman tayo next week uulan, next month uulan, next year uulan, at may magbabaha at may babagyo. O mano ba naman na halimbawa dinownload nila sa local government, at least isa lang ang mananagot, yung alkalde. Kapag ang pumping station na pinagawa under his watch, under his leadership, ay hindi gumagana, hindi tumatakbo. Let's just say, for example, Manong Ted, no? DJ Chacha. Yung sunog apog, 7 taon na na ginagawa. Hindi ngayon malaman. Sino ba talaga ang dapat na papanagutin sa taong bayan? Kasi nangyayari, ang maituturo dyan, maring ahensya ng gobyerno. O baka naman Manong Ted, DJ Chacha, may mga politikong nakikialam sa proyekto ng mga ganito na wala naman direct or executive power. Like for example, maintenance, regular na pagkukumpuni. Those are the things. Kaya sinasuggest ko lang naman. Hindi na ibig sabihin na susundin nila. Pero ako, at least yung taong bayan, may singilin. Kumbaga Pag isang... tinanong mo ngayon, ikaw DJ Chacha, taga-Tondo ka. Opo. Halimbawa, bumahado sa Yangko, sa Moriones. Pwede mo ba sabi, oy chairman, napakawalang yan mo naman. Bakit nagkaganito tong ating barangay? Hindi. Bakit? Hindi ka rin sigurado eh. Si chairman ba talaga may kasalanan? O si konsehal? O si mayor? Nalilito tuloy ang tao. Saka, yes. Nalilito po ang tao. So, ang rason kung bakit nyo nga po ito iminumungkahi, sabi nyo nga po, suggestion lang naman, depende sa kanila kung susundin nila. Kasi ang gusto nyo, pag naghanap ang tao, sino ang dapat sisihin, yung responsibilidad na kay mayor. Parang ganon. Parang sa ganoon, mapapanatag ang tao. And then they can choose their leaders effectively, no? Yung effective leaders. Pagka talagang talipandas yung leader, di papalitan ng utaw yun. Ngayon, wala mapapalitan ng tao. Well, in fact, I'm very happy when the president mentioned in the SONA, no? Yung the last part, talagang medyo nakita ko yung frustration ni Presidente at saka yung gigil niya na once and for all matuldukan na itong mga pakikialam ng mga politiko sa flood control project. Pagka po ba nilipat sa pangangalaga ng LGU o kaya yung flood control projects kina mayor, mawawala na po ba yung sinasabi nyo yung pakikialam or political interference? Ay, siyempre po, dahil yung executive power, and as a mayor naman po yan, yung mga, halimbawa, let's just say, maaaring may ilan na congressman na pinagagawa ng presidente. Remember, the president mentioned in the last year na gagawin yung flood control. Maaring totoo na siya. Pinadala niya ang pera o salapi ng taong bayan sa isang ahensya ng gobyerno. Yung ahensya naman ng gobyerno, pagagawa base sa pag-aaral niya, base sa kailangan ng pamayanan, no, na kailangan gawa ng flood control. Sasabihin ng congressman na yun, ay teka, ano yan? Ba't nyo pinagagawa yan? Sa distrito ko yan. Ba't hindi kayo dumadaan sa akin? Ayun na.
doon na magkakaleche-leche yun. Mm. Na. O, So- dahil minsan mas matalino pa yung congressman kaysa doon sa ininyero. Tama. ถ้าเบื่อของเก่าเนี่ยนะครับให้มาลอง Ayan na. ถ้าเบื่อของเก่าเนี่ยนะครับ Ay, nabitin na. Ano yun? Yun. Ininyero. Mas matalino pa si Congressman sa ininyero ha. Pero sige, Mayor, sabi niyo po kanina masaya kayo dun sa sinabi ng Pangulo sa nakaraang SONA. Gusto niya nga po ng accountability dito sa sinasabi niya na mga posibleng nagbubulsa nitong mga infra projects natin. Pero baka naman po kasi pag nilipat sa LGU, yun po bang korupsyon mawawala o malilipat lang din po sa LGU? Posible pa rin yun, no? Na may mga talipandas din na local chief executive. Di ba? Pero kasi, ang kaibahan kasi nun, pwede kagad sipain ng taong bayan. May direct na pananagutan. Tingnan niyo po ngayon. Halimbawa po, no? O let's just say, nagbaha ngayon. Let's just say, nagbaha. Bukas may halalan. No? Makapaniningil kagad ang taong bayan. Yun. Doon sa leader na makati ang kamay. O kaya hindi ginampanan ng kanyang tungkulin. Oo. Then I'll put now the same situation, may baha ngayon, Mm. bukas halalan, the same scenario, pero nandoon pa rin sa mga ahensya ng gobyerno. Walang magagawa ang taong bayan kasi politicians can make excuses. Ay, hindi akin yan. Okay. Kita mo, sige. hindi mo napansin yung isang congressman, Manong Ted, nung in-interview, sabi niya, ay wala akong alam dyan. DPWH yan eh. Kawawan DPWH, siya naman ang nasisi. Pero sa totoong tama yung sinabi ni Presidente, huwag na tayo magbulahan. Alam naman namin na nakikialam kayo dyan. So ito ho, ilatag natin to sa konteksto ho ni Mayor, no? Kung ibibigay mo nga sa LGU yung full responsibility ng proyekto, yung funding ibibigay mo sa kanila, sila dapat at the end of the day ang accountable. So kapag Yes. despite the funding, sa mga proyekto nagbabaha, aakuin dapat ng mayor yung responsibility dito at mangangatwiran siya kung bakit, no? Kasi kung sa congressman, maaring sa panahon ng kampanya sabihin na ako naghanap ng pera para dyan, pero kapag nagbaha na, ay wala akong kinalaman dyan kasi DPWH ang implementing agency. Ganun po, Mayor. Opo, maaaring ang para mawala ang duda naman sa korupsyon ng sa halimbawa sa mga alkalde, tama naman yung isang punto ni DJ Chacha na di gawin ninyo, implement nyo, tumatakbo na. Mm-mm. Kami na mag-maintain. Sa amin na yung maintenance Mhm. at poder ng pangangalaga noong It's either that way, no? Or ibigay nila yung Opo. full responsibility. Yes. Ngayon kasi, tama po kayo, Manong Ted. Ako nakita ko isang interview. Awang-awa ako sa DPWH kasi nung bandang huli, birin mo, 4 na bagong deep pumping station sa Maynila. Yan Ang na. tagal na. Noong pinagagawa, alam naman natin pinakikialaman ni Congressman, Nako. nung hindi na tumatakbo, nung in-interview, wala akong alam dyan. DPWH yan. O kawawan DPWH, mas kawawa ang taong bayan. Sa Tama. district yun, Mayor. Tama, tama. Distrito po yun, yung in-interview na congressman na yun. Sino Itong congressman doon sa susunod District 2? Si Valeriano po. Nako, yan na. Okay. So, yan ba yung sunog apo? Yan na. Opo, yung sunog apog. Okay. Yung sunog apog na yan, Mayor, yung funding po nung 7 taon nang ginagawa, yan ba'y funding sa flood control projects under DPWH o ito ay bahagi ng Metro Manila Flood Management Project na inutang natin? Nako, yan na. Ay, hindi ko po alam kung saan ang funding, pero ito Mhm. po ang funding. It started 2018. Tama naman po si Congressman Valeriano. Mm-mm. Hindi pa siya congressman ito. Kaso po, 2019, congressman na siya. Yan na. No? Mm-mm. Hanggang ngayon po, June 23, 2025, hindi pa gumagana, ay nabot po na 774 million. Nako! So, Isang kalsada lang ito. Yari ang ka. implementing agency po, DPWH. DPWH po. Okay. Sige. So,
willing ba kayo makipagtulungan ngayon? Kasi di ba yan ang mga gusto nating maimbestigahan? Yan ang tinutukoy ni Presidente ng ganyang uri ng mga proyekto? Opo. Ito yun, I think dito nag-init ang ulo ni Presidente. Di ba? Tingnan niyo po, Kaya na. kung kayo po lalagay sa sitwasyon ni Presidente. Manong Ted, pinadala mo yung pera. Binigyan mo ng pondo. Pinai-implement mo because you want to put an end to the problem. Di ikaw naman panatag, 1 year thereafter, hindi gumagana. Talagang magpapanting din naman ang tenga mo kahit papaano. Di ba? Naku, overdue ng isang bill. Ayun na. Tatapusin lang natin to ha, kasi may ano. Yan. Talaga magpapantig talaga. Sino ang district engineer? Hindi ko po kilala yung mga yan. Mhm. Ano po yan? Mga DPWH po yan. Okay, sige. So, ganito po. Maliban sa DPWH, doon naman sa papel ng MMDA, isa rin po sa complaint na ating pong naririnig nga, ang MMDA may sariling project din. And then ang MMDA, kapag nagbababahan, ang sinisisi, yung natatapon ng basura, yung bumabara po sa kanilang pumping station. Ano pong take nyo? Dapat ba ang LGU na kayo na rin para talagang hindi na pwedeng mga twiran din po ang sino man? Kasi ang MMDA din po, mahilig din magturo. Yan na. Basta po ganito, katulad niyan, no? We have 71 pumping station in Metro Manila. At yan, nasa creek na pangangalaga naman ng MMDA. Out of 71, 24. It's the same thing. Yung sa MMDA, tumatakbo yung pumping station. Gaganituin ko lang, no, Manong Ted. Pagagawa ng DPWH, pag gumagana na, ibibigay na at tatanganan na ng MMDA. Kasi yung mga creek, under sa pangangalaga nila. Mhm. So, after ipagawa, ipapatangan sa ibang ahensya ng gobyerno. Yung lokal na gobyerno, Mhm. walang kinalaman sa pagpapagawa, sa Mhm. pagmimintena. Mhm. Tama. Kaya ang mangyayari, Mhm. pag may basura, may baha na puno Mhm. yung mga creek, ang laging masisisi ay ahensya ng gobyerno or taong bayan. Mhm. Kaya nangyayari, kaya sabi ko, kaya nga sinasuggest ko, bakit ba hindi na lang ibigay sa mga lokal na pamahalaan? Yun. Total, tama. may direct mandate kami. Yes. At saka may alam mo account- naman, Yorme, matindi din ang kaperahan dyan. Lalong-lalo na, alam niyo naman kung sino, kaninong alagad dyan. Ibang klase din ang nakaupo dyan. Kaya hindi nila ibibigay yan, sabi ni Aling Ledesma. Kaya hahawakan at pangahawakan talaga nila yan. stability kami. Opo. Mayor, sa Maynila, ilan ang pumping stations na nandyan sa inyo? Out of 71, nasa MMDA, under sa management ng MMDA sa Metro Manila, kami po 24. So 24 po ang nasa sa inyo. Yan 24. Kami ni Malabon ang malaki. Opo. Manila Opo. at Malabon 17. Other than that, barya na. Opo. Sa 24 na iyan, gumagana po lahat sa inyo. Opo, itong mga pumping station ng MMD, gumagana naman. Yung mga bagong pinagawa, ang apat, Sunog Apog, pumping station, Estero de Abad, pumping station, Remedios pumping station, Padre Paura pumping station. Kaya kung napapansin nyo, bakit nagbabaha doon sa pinupuntahan ko lagi na lugar, nung kasagsagan ng bagyo, Okay. yung top upit nyo, Ermita Malate, because hindi po gumagana yung mga pumping station. Ano ang mga dahilan ng hindi gumagana? Yan na. Walang power up. Brand new, hindi naka-power up. Nako. Brand new, unusable. Brand new, defective. Ano yung defective? Gumawa ng bahagi ng katawan ng pasilidad, nung nilagay yung makina, ayun, hindi match. magkasya-kasya. Opo, hindi match. Ayun, hindi, hindi Opo. match. Opo. Oo. Mayor, kasama yata yan. Basahin, bigyan namin kayo ng kopya nung Metro Manila Flood Management Project Phase 1 report ng World Bank, no? Kasama yan doon po sa kanilang findings. I think ito rin po yung funded ng $500 million na inutang natin 2017 Nako, and 7 years po Dara na ang in the making, na extend ng 2 years, so 9 years na po in the making ito. Opo, Yan po yan. katulad nga Yan po ito. yan. Opo, sinasabi nga
na ilan po sa mga findings nga ng auditors ay gumawa ka ng isang pumping station pero yung kinakabit mo na yung makina hindi match, hindi siya Tama po. Opo, ito po 'yon. Saan po ito banda? Ayan po yung sa may sunog apog. Okay, sige. So, ito po kaninyo pinakialaman ng kongresista? Balierano, Balierano? Yan po minsan pa nga ho, pag Oo, basta yun. sinasabi nila, ito, pagawain bayan natin. Sabi naman daw niya, hindi raw siya nakikialam. Yun po ang sabi niya. Opo. Kukunin po namin po ang kanyang panig po sa issue nito. Balierano. Mayor, ito bang iniisip po ninyo ay ideal sa buong Pilipinas na concept? Meaning, kasi kayo po, you're speaking for Manila, no? Ito ho ba effective kaninyo sa buong Pilipinas na kaya na baka ho naman pakinggan kayo ni Presidente at makanya pong maipanukala sa ating mga kagalang-galang at pinagpipitaga ng miyembro ng Kongreso? Hindi ko po masisigurado sa inyo kung effective. Pero isa lang po sigurado ako, may mananagot sa taong bayan Yun! na mga politiko. Nice, Yun yung nice, point nice, ko. Yorme. Nice, At Yorme. sigurado naman ako, whoever knows their geography, whoever knows their constituency, whoever knows their people, it's the local government chief executive. Yung problema ng kalsada at yung paulit-ulit na problema ng mga ilog, ng mga creek, riverside, and so, laging governor and mayor. Because yan ang laging nasa locality. Opo, kumbaga din po nga no para ho yung account para wala nang turuan. Opo, pati sa issue po ng corruption. Yan. Oo, yung pondo kayo po ito ho ba from the funding sa ida-download sa inyo, kayo magpapabid, kayo ang magbabantay hanggang sa matapos para wala na pong usapin pa ng sino mang sisisihin kundi yung mayor. Pwede. Pwede. Kung wala naman silang tiwala sa mga mayor, baka katulad din kami ng mga ilang congressman, no, na talipandas. O di gawin nila, yung pondo nasa kanila, ipagawa nila. Tapos ibigay sa amin ng maintenance and operation. Tama. Kasi Manong Ted, Para bibigyan everybody ka- happy. Joke lang po. Hindi. Yung sa amin kasi minsan, halimbawa, walang utaw yung pumping station. Nowhere to be found yung kanilang tao. How can you operate that in the midst of what we call this aberya? Pero preferably para isa na lang ang iyohoyo, isa na lang ang mananagot, isa na lang ang pupugutan ng ulo ng taong bayan, let the local chief executive manage, operate, and build it. Tama. Opo, kasi nga mahirap din kung pauubaya sa inyo, Mayor. Kasi si Mayor, makakatwiran din. Substandard yung pinagawa ang dami mong katwiran kapag pinaubaya na lang sa'yo. Di ba? Hindi, mas maganda yung ikaw magpapagawa, ikaw magpapatayo, ikaw lahat magbibid. Ikaw na lahat. Para yung sole responsibility Nasa kay iyo lang. Yorme. Tama. Di ba? Para gumulong ang ulo mo sa taong bayan kapag kapalpak yung pinagawa mo. Yun. Can you imagine one pumping station would take about 2018, 2025? So 7 years, hindi pa gawa. Magkano yung cost? 800 million? 774 million. Grabe. Baka kulang pa yung pera. Hindi ko po alam, hindi po ako ininyero Isang Okay. pumping station lang yan? Yung sunog apog lang po yan? Ayan po yung nakalagay rito sa data. Oo. Baka kulang pa sa pondo, Mayor. Sinurobo ni Kaya hindi matapos-tapos. yung congressman sa Di Sunugapog. alisin na natin ng mali siya sa ating isipan. Kung kulang sa pondo, di sana dagdagan na nila para matapos na. Tama. Para magamit ng taong bayan. Kaya you could imagine na Manong Ted, parang dagat-dagatan yung sunog apog nung nakaraang Pag-uulan. bagyo o Opo, last week, pag-ulan. Opo, sige. Okay, marami po dito ang may reaksyon nga dito sa inyong panukala, no? Ang iba po nagsasabi nga, oo nga naman. Opo, I mean, para ho yung accountability, isa lang. And then sabi naman ng iba, paano si Eddie? Yun. Yan mga kasama ha, kita nyo naman. Paano nga naman? Yan nung lumalabas. Pero mo, kulang pa ba yung 700 million para ipatapos mo o papaganahin mo yung pumping station dyan sa lugar mo? At bakit hindi mo
pinuntahan yung DPWH. O, eto na, hindi gumagana kaya nagkakabaha-baha dito. Ngayon, eto si Yorme, umikilos na para pananagutin kayo mga durobo ng Maynila. O, yari kayo ngayon kay Yorme. Kala nyo tatantanan kayo. Hindi na kayo tatantanan. Kasi kung ano yung ginawa nyo kay Yorme nung nakaraang halalan, ang batang tundo ay babalik. Yan ang sabi ko sa inyo. O, ayan, kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share ng video. Bye-bye!